My SSS Pension Booster. Anong SSS benefit na ba ang nasubukan ninyo or ng immediate family member ninyo? Okay? So, ano na ba yung mga SSS benefit na na nasubukan ninyo? Okay? So, kasi sa amin, ako ang nasubukan na ng parents ko ay pension, 'di ba? Nagpe-pension na sila ngayon eh. At ako ang pagkakaalam ko parang ang total na amount na nai-contribute nila sa SSS ay parang 180,000 lang, no? For the kasi 10 years lang sila naka-contribute eh. Pero dahil ano na sila, no? From 60 sila pe-pension, si mama magte-turn 70 na this month actually. Oy, advance happy birthday, mother. And then ang tatay ko ay 73, so 13 years na nag-pension. I think si papa na lang. So si mama I think ay 5,000 pesos per month yung kanyang ang kanyang pension. Times 12, 60,000 times how many years na siya na 10 years nag-benefit. So naka 600,000 pesos na siya. Sulit na sulit talaga ang SSS. Tignan nga natin kung ano yung sinasabi ng ating survey, kasi nag-survey po tayo kung ano yung mga SSS benefit na nasubukan na ninyo or ng immediate family member ninyo. So 44% karamihan ay wala pa. So 44%, no. Susunod, 22% pension benefits. Nakatay sila ng sickness and or maternity benefits. Tapos, sunod dyan, 8% disability, death, and or funeral benefits. At ang panghuli po ay 4% unemployment benefit. Okay. Ay, actually, ako pala, meron na rin. Kasi, noong, naalala ko tuloy, nung pangalan nito, noong pandemic, 'di ba mayroong ayuda para sa mga empleyado? So, channeled yun through SSS. I forget kung ano yung pangalan nun, pero yun po yung nasubukan ko mismo na benefit from SSS. Okay? So, ayun po my SSS Pension Booster yung pag-uusapan natin. Pero kasama ko po ngayon, meron tayong guest, 'di ba? Happy naman, may pag-guest na si Sir Vince talaga, no? At after nito actually ng mga guest ko ay pinipila na po, abangan nyo ang mga Miss Universe na mga nanalo ay kakausapin natin, interview natin. At tradisyon naman natin siya, taon-taon ay nai-interview natin sila, no? So, kasama po natin si Joverlyn Bonsato. Siya po ay graduate ng Bachelor of Science in Information Technology. At siya po ngayon ay freelancer or vlogger. Naku, yung pong kanyang jobs vlog ay may 131 subscribers. Okay? At siya po yung guest natin kasi, nakilala ko siya sa SSS bilang kami ay mga naimbitahan na bilang vlogger sa SSS. At siya po ay nakaka-receive ng survivor's pension sa pamamagitan ng kanyang anak, no, na 4 years old. Ayan. Okay, so without further ado, papasukin na po natin si Jobs. Ayan. Hello sa iyo, Jobs. Hello, Sir Vin. Maraming salamat at pinaunlakan mo kami. Ayan. Thank you din, sir, sa pag-invite. Ayan, okay. So, ito, papakwento ko sa iyo, sorry kung baka mariminis mo, baka maiyak ka. So, ikwento mo sa amin, bakit ka may survivor pension? Ako, hindi ako nagpipension. Bali, ang nagpipension sa akin is yung anak ko. Kasi yung anak ko is dependent pa, minor pa siya. So, nag-pipension siya. So, ako yung guardian niya. So, kaya ako yung nakakatanggap ng monthly pension ni SSS dahil siya ay 4 years old pa lamang. So, ano nangyari? Bakit merong ganyang pension yung anak mo? Nagpe-pension siya dahil yung asawa ko or live-in partner ko, so namatay siya noong 2021, June 2.
So, ayun, nag-process ako. Akala ko nga nung una, Sir Vince, is hindi ako yung magpipensyon kasi hindi talaga kami kasal. So, Oo. akala ko yung parents niya kasi andyan pa yung parents niya, buhay pa yung parents niya. So, sabi ko, sa parents niya, i-process na nila yung SSS ni yung asawa ko. So, that time, hindi pa ako ganun ka-active sa pagbablog. Then, yun, pagpunta ng biyanan ko doon, so nalaman niya na hindi pala siya ang beneficiary, kundi yung anak ko. So, kailangan daw mag-claim is ako. So, yun yung pension ngayon na natatanggap namin ng anak ko. Oo. So, at ikaw yung designated na tumatanggap ngayon, kahit yung ang beneficiary talaga, primary beneficiary, yung anak mo, dahil ikaw yung tumatayong guardian, dahil ikaw yung ina. Ay, yes, Sir Vince. Dahil ako yung guardian. Right. Oo. Tumatanong nga lang namin, ano bang nangyari kay Mister? Kasi naiyak na ako nito. Sorry. Hindi, kasi nilagnat lang siya. Panahon yun ng kasagsagan yun ng COVID service. Tapos, ayun, nilagnat lang siya. Tapos, dinala namin sa ospital. Tapos, sumakit yung ulo niya. Nagkaroon siya ng rashes. So, akala nga namin that time na COVID yun. So, nung check up siya, so wala pa talagang totally na findings ng doktor kung ano yung sakit niya. Then, mga 3 weeks, nahirapan na siya huminga. Tapos, super grabe na yung mga symptoms na naramdaman niya. Namamaga na yung paa niya, ganun. Tapos, kaya, siguro mga 3 weeks na mahigit, ayun na, hirapan na siya huminga. So, na siya. Oh, okay. Naku, we're very sad naman, Pero, yun. Pero I think yung ex mo, hindi man ko sabi pang ex yun. Yung yumao mong partner ay yes. Happy na nakikita kayo ngayon. At least, 'di ba, maalwa lang iyong buhay ngayon kasi dahil dito kaya ka nag-vlog sa tungkol SSS, tapos nagkaroon ng traction at dumami yung mga viewers mo, di ba? Oo, yes, Sir Vince. Kaya malaking din, parang blessings in disguise din siya. Kasi isipin mo, kung hindi din yun nangyari, so parang wala din ako sa kinalalagyan ko ngayon na kumikita, ganyan. So parang din siya blessings. Kasi hindi ko din malalaman yung buong process ni SSS kung hindi din dahil dun sa pangyayaring yun. So, dahil nga sa pangyayaring yun, kaso Sir Vince, nakakaiyak kasi nung ginagawan ko siya ng vlog, pangalan ng partner ko yung sa funeral benefits, sa death. So, parang habang umiiyak-iyak ako. Oo. So, feeling ko din, parang therapeutic din siya sa'yo kasi syempre nailalabas mo yung sa loobin. Pero, Jobs, matanong ko lang, curious lang kami, magkano ba yung natatanggap nyo na monthly pension? Actually, Sir Vince, laking tulong talaga ni SSS sa akin, no? Kasi isipin mo, ang laki ng monthly na pension ng anak ko, 6,280 pesos. Na samantalang naka 36 months contributions lamang siya. At saka, Sir Vince, at saka alam mo, 240 pesos lamang yung hinuhulog niya na contribution dahil nag-voluntary na siya 6 months before ang 30 months is employed. Then ang 6 months is 240 pesos lamang. So kung tutusin, super liit lang talaga yung contributions niya. Right. Samantalang ang laki ng nakukuha namin monthly, tapos hanggang 21 years old pa yung anak ko, magpi-pension siya. So sobrang laking tulong talaga ni SSS din sa akin. Oo. So, i-review lang natin kasi meron akong prepare na diyan tungkol sa survivor pension. So, sabi mo nga 36 months yung naihulog niya. Kasi itong survivor pension, ito yung benefit na makukuha din ng mga primary beneficiaries mo or ng mga beneficiaries mo kapag ikaw ay namatay, At ang requirement nga dito, for the spouse ay
dapat may dapat may 36 na worth ng contributions para magkaroon ng monthly, no? Yes, Kapag sir. naman less than 36 months ay mayroong lump sum na ibibigay sa iyo, no? Tapos, if there is no surviving spouse, then the benefit will be paid out to any of the dependents under dependent na children under 21 years old. Kaya sabi mo kanina hanggang 21 years old lang. Tapos, meron tayong tinatawag kasi na primary beneficiary. So, ito na yung pumapasok yung sa iyo. Kasi nga, spouse ka, pero hindi legal. Oo. Hindi legal. Kaya hindi ikaw yung naging primary beneficiary. At ang naging primary beneficiary ay yung menor de edad na anak mo. Ilang buwan yung anak mo noon? Ano, Sir Vince? Ilang buwan yung anak mo noon? Kaka 1 year old lang niya no April 20. Tapos pagka June 2, yung nawala yung live-in partner ko. Diba? Asawa yun, hindi live-in partner. Mas masarap pakinggan ng asawa. Ayan. Sige. Hindi kasi daw kasal, kaya hindi daw asawa, sabi nila. Asawa yan. Okay. Sige. Anyway, tapos, meron ding mga tinatawag na secondary beneficiary. So, kung walang legal na spouse at walang mga anak, so dito na papasok yung parents mo. Kaya nga sabi mo kanina, ang akala mo yung parents yung makakatanggap. So, yun. And then, pwede rin, actually, ito gusto kong linawin din to kasi pwede rin pala maglagay ng designated beneficiary. Yes, any other person designated by the member in his or her SSS record. So actually, technically, kung isinulat ka nung asawa mo as designated beneficiary dun sa SSS form niya, pwede rin na ikaw at yung mga legal heirs. Okay. So, gaya nga ng sabi mo ay 6,000, ilan? 6,280. Oo. So, 6,280, Kasi, ito daw yun para sa primary beneficiary, ay may monthly death pension na ibibigay. Okay? Yes. Tapos, may 13th month pa yon na pension, to be given every December. Meron. Oo. Tapos yung sa'yo, ito kasi yung sinabi ng SSS sa akin na computation para makuha yung basic na pension. So 40%, at ito yung pasok sa'yo kasi less than 10 yung calendar year of service. So 40% monthly salary credit niya. So magkano ba yung kinikita ni ex mo noon sa 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 work niya? Kung nasa work siya, oo. Sa kasi siya, Sir Vince, so depende sa biyahe niya dahil that time nag-grab food. Nag-deliver ng mga Pero yung sabi mo na 30 months. Sa 30 months? Sa Wilcon po siya. Sa Wilcon. Magkano yung sweldo niya dati doon? Minimum lang, I think, 500 plus pa yun, 537, mga ganun servings. 537 times mga 22 days siguro yan. So mga sabihin na natin mga nasa 12,000, no? So yung kanyang yung monthly salary credit niya ay 12,000 pesos. Sabihin na natin nandyan. So base dun sa calculation natin kanina, so times 40% yan. So i-multiply natin siya ng 40%. Okay. So, 12 times 0.4 ay nasa 4,800 yan. Tapos, so ito yung basic na makukuha ng anak mo. Pero dahil yung anak mo, bukod sa primary beneficiary, siya pa ay anak. So, meron pa siyang 10% nito. So, 4 plus 480 pesos plus meron yung 1,000 pesos na additional by ito yata yung kay Duterte. Oo. So, kung ito total natin siya, 4,800 plus 480 plus 1,000. Oy, tama nga! 6,280. Di ba?
In fairness. Tapos, ilang taon na yung anak mo ngayon? So, ilang buwan na siya na kumikita? 4 years old na siya ngayon, Sir Vince. So, ano na siya, 3 years na siya mahigit nag-pension. So, kung 6,280 times 36 pa yan, ano? So, times 36 ay, naku, so nakaka 226,000 na siya. Oh, no? Di ba, Sir Vince? Ang ganda ng SSS. Oo, di ba? Totoo siya. Ito ay hanggang 21 years old siya. So, yes, Sir Vince. So, kung 21 years old siya, times 12, times, so 252 months lahat yon, 252 months. So, i-multiply natin siya dito. Ang makukuha natin ay times 6,280. Uy, 1.582,560 million pesos yung makukuha niya. Kung tutuusin mo ha, kahit sabihin na natin naguhulog, 12,000 times 14%, yan kasi yung hinuhulog 1,680, no? Yung ibinabayad sa SSS. Pero actually, ang kinaltas lang dyan, usually ay 33%. Yan yung kinaltas. Dahil yung iba ay, employer counterpart. So, 554, kahit i-multiply natin yan ng 36, magkano lang yung kinontribute ng asawa mo? Oo. 240 times 6 lang service. 544 times 36, nasa 19,944 lang. Or, pasabi mo ng 20,000 as against halos 1.6 million pesos. Nahon, taray naman. Sulit na sulit talaga, no? Kaya nga parang I love SSS na rin kahit di ba may di ba maraming issue. Pero syempre, ang laking tulong ni SSS. Basta lang din makomplete mo yung requirements. Kasi kailangan talaga ng requirements. Madami talaga silang hinahanap. So gusto din naman nila na secure yung kung totoo ka ikaw ba talaga yung beneficiary, kaya dapat kompleto yung requirements mo. Kasi sa akin, nabigay naman basta na kompleto lang yung requirements ko. Diba? At saka ano rin talaga yan, no? Parang, syempre tinatawanan na lang natin siya ngayon, diba? Pero ako, ang tinitingnan ko talaga, ay nako, sa inyo na yung 1.6 million, ibalik niyo yung asawa ko. Ay, oo. Alam mo, Sir Vince, naku, lagi kong tinatanong si Lord, para bang iniisip ko na, ito ba yung kapalit ng balde-balde kong luha? Ganyan. Kasi grabe dito. Ito. Maganda yung comment ni Elsie. Sabi niya, service, ang SSS dyan. Actually, ito yung, hindi siya lugi, no? Kasi lahat naman ng buong Pilipinos, na mga Pilipino, ay nagko-contribute doon sa SSS. So, meron tayong tinatawag na actuarial service, kung saan yung mga contributions natin at yung kikitain ng mga contributions natin, kasi ini-invest ng SSS yan, yung contributions natin na yan, doon kukunin ng SSS yung pangbigay sa benefit. At syempre, hindi naman tayo lahat sabay-sabay na mamatay, di ba? Hindi naman tayo lahat ay magkakaroon ng survivor pension. So, ito ay calculated lahat yan. So, ang alam ko ang actuarial life ng SSS ay hanggang 2038 or 2038 and 2042, parang ganyan yata, no? So, that means hanggang 2038, hanggang 2042 ay enough yung pondo ng SSS para punan yung ating yung ating mga pangangailangan. And that's about if you take a look at that, that's about 18 to 20 years from now. So ang tanong niyo na naman siguro diyan ay paano, Sir Vince, kung ako tayo na magre-retire, ubos na yung pondo. Yun nga yung sinasabi na ang ginagawa naman usually diyan ay ina-update yung mga policies. So, di ba kaya nag-i-increase ng contribution, tapos nag-i-increase din yung benefit. Yun yung ginagawa para maka-keep up. So, in the future, meron ulit increase na mangyayari para humaba yung actuarial life, no? Ng SSS. Yan. Okay. Sige. Tapos, kwentuhan mo naman kami sa experience mo sa
ano no sa pag-process kasi yan yung parating sinasabi na ay ang tagal-tagal ganyan. So mula nung namatay yung asawa mo, gaano katagal bago nakapagsimula na So pagka Sir Vince, hindi kami nag-process agad-agad din, no? Kasi syempre inaayos muna namin din yung mga requirements, then yung biyanan ko nga yung nagpa-process, tapos inayos din niya yung requirements, kaso nga lang hindi din siya. So ang una palang process, pag once na mag-claim kayo ng benefit, so kung may namatay kayong SSS member, so ang pinakauna yung gawin is magpa-process ng funeral benefits. Dahil yun yung pinakaunang process, hindi pwedeng magpunta ka para sa death na agad. So, ang pinakauna is funeral. Yun yung first step. Tapos, pagkatapos mo ng funeral, so, saka ka pa makapag-process ng death benefits. So, sa akin naman, kailangan matanggap mo muna yung pera sa funeral bago ka makatanggap ng bago ka mag-process sa death benefits. Oo. So yung funeral benefit, gaano katagal 'yon na bigay sa iyo? Siguro mga din service. Ang process kasi is kadalasan 2 to 3 months. So sa akin, ganun din siya, 2 to 3 months. 3 months din. Kung di ako magkakamali, siguro mabot siya ng 3 months, mga ganun. Kasi may mga din may mga additional na mga requirements akong kailanganin nila dahil nga hindi pa kompleto yung requirements ko kasi hindi ko din kabisado yung mga requirements. So, mas okay na manood muna kayo ng vlog para at least of course, di ba? Oo. Ilagay nga natin yung pangalan ng vlog. Sayang yung pamasahe, Sir Vince. Sa akin kasi, tulad sa akin, yung bayaw ko that time, siya yung binibigyan ko ng panggas, ganyan. Tapos siya yung kasama ko. So, paulit-ulit ako pabalik-balik. Dahil nga hindi kompleto yung requirements. So, mas okay man, doon na kayo ng vlog, kumpletohin nyo yung requirements para hindi kayo mahirapan. Ayan ha, ayan, nakikita nyo ha, Jobs, tama ba? Jobs, o Z ba yan? Day. Paulitan natin, sorry. So, Jobs Vlog ha, yung niyo, panoorin nyo na doon. Okay? At, okay, so, nung na-process na yung yung funeral benefit, so sumunod na yung survivor pension, gano'n naman katagal yun? I think, siguro Sir Vince, mula nung pagkatanggap ko ng funeral, siguro na-process ako mga ganun din, mga 3 to 4 months, gano'n. Pero huwag sila mag-alala kung medyo matagal dahil isang bagsakan yan. Halimbawa, dahil ang partner ko is namatay siya June 2. So mula ng June 2, start na yung pension ninyo. So ibig sabihin, pag dumating na sa inyo yung pension ninyo, sobrang laki yung matatanggap ninyo dahil maipon yung lahat ng pension ninyo. So sa unang pension na natanggap sa akin, so isang bagsakan, so malakihang siya. Right, oo. Actually, nasa talaga din, no? Completeness ng documents din talaga kung gaano kabilis. Kaya sabi nga ni ARS, yung sa dad daw niya, mabilis yung process dahil kompleto yung documents. Tapos sa kanya, ang nabayad nga lang daw ng father niya ay 2. So, death benefit lang yung nakuha, which is the lump sum. Tapos yung funeral benefit, which is the 20,000. So, yun. Okay. So, bukod sa SSS, ano pa ang mga content na binablog mo? Madami service mga passport appointment, lahat ng mga process sa government, paano kumuha ng ID sa BIR, pag-fill out ng form, so halo-halo, BIR, PhilHealth, mga process sa SIM registration, ganyan. Basta lahat, kung ano yung mga feeling ko bago, ayan, binablog ko. Actually, kaya ako syempre nagchikahan na kami ni ni Jobs dito at may natutunan ako sa kanya yung ano nga yan? Yung sabi mo na Sanglatira? Sanglatira ba yun? Ano yan? Ano nga? Ay, sanglatira?
Sanglatira. Oo, naku yan yung Yes. topic natin ha, sanglatira. Kasi so next topic natin yun. Kasi naku, sa pagbablog ni Jobs, nakapagpatayo na siya ng bahay. Kasi Yes. sabi ko, service kasi dati yung bahay namin sanglatira. So, ano yung sanglatira? Oh, alam mo, next time. Yung Okay. detalye. Ayan. Sige, service. Okay. Sige, naku, maraming salamat sa iyo, Jobs, ha? At pagdadasal namin na gumaan-gaan ang iyong pakiramdam at Thank you, magkaroon service. ng buhay ang anak mo tsaka ikaw. At naku, ang advice ko talaga, okay na yun, 3 taon na, pwede nang kumuha ng bago. Ngayon, service, parang handa na ako. Pero Handa ka na! Yay! Woohoo! Support! Di ba? Oh, last year kasi hindi, broken hearted talaga ako. Tapos nagmumukmuk lang talaga ako. Tapos hindi talaga ako nag-entertain ng chat, ganyan. Pero ngayon, handa na ako. Nagpapa self-love na. Alang lumaban ulit, di ba? Oo. Oo. Tapos natatawa ako nung kinukwento mo yan sa akin. Tapos sabi nila, ay, yung nga lang, sir, natatakot din ako eh. Sabi mo kasi, pag sobra, di ba sabi mo, perfect kasi eh, yung asawa mo. Oo. Natatakot ka, baka ano nga yung ipapalit pag ganun? Ang ipapalit natin yung hindi na perfect. Yung medyo masama na sponte service. Pero hindi ko ni Lord agad. Ni Lord agad. Tapos sabi mo nga sa akin, ay natatawa ko, sabi nila, sir, kapag binigyan na daw ako ng perfect, so baka bad boy yung ibigay sa akin. Ganyan. So, ang sabi ko naman kay Jobs ay, naku Jobs, okay lang yon kahit na basta bad boy siya sa iba, good boy siya sa iyo. Diba? Pwede na yan, service. Ayan. Okay, so i-follow niyo po si Jobs, no? Diyan yung kanyang vlog sa YouTube po. 131,000 ang kanyang followers. So, suportahan po natin siya para dumami, maging 1 million. Ganyan, wow. Diba? Okay, ayan. Sige. Maraming salamat, Jobs. At hanggang sa muli. Next time, ha? Baka next month tayo mag-vlog ulit. Sige. Thank you so much, Sir Bean. At sa lahat ng nanonood. At good evening sa lahat. Okay, ayan. Thank you. Thank you. Ayan. Ayan ha. At dahil naman nga ang pinag-uusapan natin ay SSS, okay. Ayan. So, ayun, yung My Pension booster natin sa SSS. So, umattend po kami ni Jovi actually niya, no? Yung My SS Pension booster na yan. Yan. So, actually, sa totoo lang, yung My Pension booster, My SSS Pension booster ay nirebrand lang nila yung WISP at saka WISP Plus. Kasi yun naman talaga ay pang-boost ng SSS natin. So essentially, it's the same. And ang exciting nga lang talaga dito ay ang projected na returns for 2024 ay 7.2%. Last year kasi, kung tama yung pagkakaalala ko, last year kasi yung WISP at saka WISP Plus daw, nung umattend kami ng press conference ay nasa 6.7%, no, ang kanilang ang kanilang interest rate. Ayan. At yung yung My Booster Pension, My SSS Pension Booster na ito, no, ay para siyang Pag-ibig MP2 din. Okay? At ang gagawin nga po dyan ay i-invest siya and essentially dapat ito ay pang-retirement mo. Pero itong part na ito ay parang Pag-ibig MP2 na pwede mong withdrawin beforehand, no, bago ka pa mag-retire. So kung may emergency ay pwede mo siyang pwede mo siyang makuha. Okay? Okay. Ayun. So yan yung My SSS pension booster. So essentially, magdadagdag lang tayo sa WISP Plus natin at saka sa WISP Plus natin kasi yun yung voluntary para lumaki yung pension natin. At
base nga doon sa shinare, no? Base doon sa shinare ng president, no, sa kanyang speech that time. Ang sabi niya, kung magdadagdag ng 1,000 pesos, if I remember correctly, ano? Kung magdadagdag ka ng 1,000 pesos every month, no, doon sa SSS contribution mo para dito sa My Pension SSS Booster, My SSS Pension Booster, ay pag 40 years old ka, ang magiging additional mo na monthly pension ay 2,500. So kung i-multiply mo siya, no? So kung magsisimula ka yun, for example, you are 40 years old, magdadagdag ka ng 1,000 pesos. Pag nag-retire ka by the age of 60, mayroon daw additional na 2,500 dahil doon sa My SSS Pension Booster na yan. So i-multiply mo yan. Kung 10,000 pesos yung i-add mo per month, edi 25,000 pesos yung karagdagan na pension mo sa SSS, no? Aside from the basic pension mo at saka doon sa WIS Plus. At multiply pa natin. Kung 100,000 yung ilalagay mo every month, granting na kaya mo siyang ilagay, 250,000 pesos per month yung madadagdag daw na pension benefit sa iyo. Ayan. Okay. Sabi nga ni Jinky, ito na naman tayo. Kung gusto nilang ma-attract yung mga members, baguhin nila yung system nila. Lalo sa mga claim pahirapan, pabalik-balikin kanila. Hindi katulad ng Pag-ibig na ang dali kahit na online. Okay. Malaki naman kasi talaga yung difference ng SSS at saka ng Pag-ibig. Granted na yun, no? At tingin ko, marami naman talaga rin ginagawa ng improvements yung SSS sa kanilang serbisyo, ha. Pero I recognize na talagang marami pang areas for improvement. Pero hindi naman sila yung nagpapabaya. Meron naman po talaga silang ginagawa, no? Talagang lang, tiis-tiis. Kung i-compare ko, kasi kunwari, yung pagka-claim ng sinasabi nga natin ng pension ay marami kasi yung document requirements dyan eh. Una, death certificate, mga ganyan. Yun yung usually kumakain ng oras, hindi naman yung pagpaprocess nila doon sa opisina. Kasi pagpunta mo doon, tapos ay kulang yung documents, kailangan mong i-process ulit. At doon actually na-frustrate yung mga tao, no? So, yun. At ako nga, doon pa lang sa application. Pero na-recognize na rin ng SSS yan eh. Sa application pa lang ay sana meron ng automatic na na SSS number doon sa birth certificate ng mga mga isisilang na mga Pilipino. At ako nga ang in-air out ko doon ulit sa kanila ay yung pag-generate pa ng PRN. Kasi wala namang iba, sila lang yung may ganyan, no? Tapos automatic naman na nagre-reflect din, nakikita. Kung sa Pag-ibig, nagbayad ka ay magre-reflect din naman. Hindi siya same day, pero mas okay na yung kahit hindi same day ko na makita, 2 or 3 days after, kung makikita na mag-reflect sa account ko, kaysa sa meron pa akong additional step na gagawin para mag-remit ng aking contribution. Ayan, ha? Okay. So, ayan po ha, yung ating My SSS Pension Booster. At sa totoo lang, hindi lang naman sa SSS yung pupwede natin na paglagyan ng ating pandagdag para sa natin, no? Sa ating retirement. So, para sa akin, ano ba yung mga investments na maganda, no, para sa retirement natin? Nangunguna talaga dyan ang SSS. Kaya mag-maximum contribution tayo. At ngayon nga, magdagdag tayo doon sa My SSS Pension Booster. Ako, I will do that. No? I will start this month, not next month, not next year, but today, this month. No? Pag-ibig MP2, cooperative time deposit, rental property, actually yan, paboritong-paborito ko yan, no, na pagkakaroon ng pandagdag doon sa retirement. Kasi yung rental property, buwan-buwan nangungulekta ka, para ka din lang sumusweldo, di ba? Ayun, rural bank time deposits, government bonds, cooperative share capital, money market funds, and bond funds. Magagandang magagandang lalagyan yan ng ating mga investments for retirement. Ano pa? SSS WIS Plus, which is actually the My SSS Pension Booster now.
personal equity retirement account, company retirement benefits, at saka mga real estate investment trusts. Ano naman yung mga iiwasan natin? Kung ang purpose po natin ay for retirement, ito po yung negative list ko dyan. Ha? Variable Universal Life o VUL na insurance na mga products, iwasan natin yan. Stock market, equity and balance fund of mutual funds and UITFs, at saka cryptocurrencies and non-fungible tokens. So iiwasan po natin ang mga investments na ito kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa retirement. Yan yung investment purpose mo. Okay? So, kayo, kung curious kayo, bakit kaya ayaw ni Sir Vince yung VUL stock market para sa retirement? May mga videos na po tayo dyan. Kaya, i-search nyo lamang po, Vince Rapisura, tapos ilagay nyo stock market retirement doon sa Google. Lalabas na po yung ating mga videos dyan. Okay?